ngayon, ang Biblia, ang salita ng Panginoon. Amen. Sabi dito sa may apat na source na authority na dapat natin malaman. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihat ni naman sa pamagitan walang kabuluhan at madayang karunungan at hindi kay Kristo nagmula, kundi sa tradisyon ng mga tao at mga alintutunin sa mundong ito. Diba? Sa Colossians chapter 2 verse 8. Mag-ingat po tayo sa mga salita na ating pinapakinggan. Diba? Hindi lahat na nagsasabi ng salita ng Diyos ay talagang galing sa Panginoon. Kasi yung iba, may dagdag na. May apat na source of authority na ating malalaman about sa salita na ating pinakikita. Unang-una, na source sa loob mismo ng tao. Ito yung karunungan. Diba? Kilala niyo ba si Dr. Jose Rizal? Sino siya? Pangbansang bayani. Ang paniniwala natin ko sa Rizal ay siya ay gumawa ng mabuti dito sa ating bayan. At kinikilala natin siya bilang bayani. Ang paniniwala natin kay Sir Rizal ay sa isip lang. No? Hindi talaga nagagaling sa puso. Kasi iba yung karunungan na salita ng Diyos at karunungan na aking nalalaman dito sa eskwelahan. No? Kasi yung tinatalakay natin dito sa eskwelahan, dito lang sa lupa. Natututo tayo kung paano umasenso at magkaroon tayo ng kaalaman upang mabuhay na may kapayapaan. Dito sa lupa. Diba? Ito yung karunungan na ibinibigay sa atin. Ano yung pagkaibahan ng karunungan dito sa lupa at karunungan galing sa Panginoon? Ano yung pinagkaiba? Pero ba kayong idea? Karunungan dito sa lupa at karunungan galing sa Panginoon. Kaya lang sinabi ko, ang karunungan dito sa lupa, panlupa lang. Di ba? Yung karunungan sa langit, pangwalang hanggan. Pero dito sa lupa, temporary lang. Di ba? Ang mga estudyante, nag-aaral sila kung paano umasenso, umunlad ang kanilang buhay para dito sa lupa. Pero yung tinatalakay natin ay makalangit. Pangwalang hanggan. May kasabihin na tayo, ang karunungan, hindi yan nananakaw. Di ba? Kapag marunong ka, hindi yan mawawala sa iyo. Kaya maganda yung marunong tayo dito sa lupa at marunong din tayo sa langit. Pangalawa, ang authority na ating nanaalaman dito sa mundo ay yung mga tradisyon. Tradisyon. Di ba? Ano ba yung mga tradisyon na ginagawa natin? Di ba pag mahal na araw, nagpapakaos sa krus, nagpipinitensya. Di ba? Yan yung mga tradisyon na ginagawa natin. Sa tingin nyo, napapapanahon pa ba yun? Tama pa ba yun? Kailangan natin pahirapan yung sarili natin para makuha tayo sa langit. Hindi mo na kailangan pahirapan yung sarili mo kasi ginawa na Panginoon yun. Namatay siya sa krus para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ang kailangan mo na lang sumampalataya para mabago ang iyong buhay. Hindi mo na kailangan pahirapan yung sarili mo, no? Para maligtas ka. Kailangan mo lang sampalatayanan at pagtiwalaan ng ating Panginoon.
Pangatlo, yung mga karanasan natin sa ating buhay. Diba? Kasi ang paniniwala natin, to see is to believe. To see is to believe. Kung ano yung pinaniniwalaan mo, karanasan mo, yun lang ang gagawin mo. Nung si Apostol Pedro ay simulang mangisda. Nangisda siya. Saan siya nangisda? Sa dagat, di ba? Umaga hanggang tanghali, nangisda siya, kaso wala siyang nahuli. Bakit kaya? Siguro yung mga isda nasa ilalim ng dagat. Kaya wala silang nahuli. Pero nung si Jesus ay nag-utos kay Pedro na mangisda muli, anong sabi niya? Sabi niya, Panginoon, nangisda po kami ng umaga tanghali. Halos magdamag kami ng isda, wala kami nahuli. Pero dahil sa sinabi mo, kami ay mangingisda ulit. At sa kanilang pangingisda, may nahuli na sila. Ha? Meron. Bakit? Pinanghawakan nila yung salita ng Diyos. Naniwala sila, pag si Jesus ang nagsabi, may himala. Diba? Kung sa karanasan ni Pedro, wala silang mahuhuli kasi magdamag na silang mangisda eh. Walang huli. Pero nung sinabi ni Jesus na mangisda kayo huli, ano ginawa nila? Sumunod sila. Ang tanong, may nahuli ba sila? Meron. Alam niyo yung bangka nila? Yung bangka na puno ng isda. Dahil sa dami ng isda, tinawag pa nila yung mga kasamahan nila. Punta kayo dito, maraming isda. At sila ay nakahuli. Pero huwag tayong bumasi sa karanasan natin na porque ginawa ko na yan, ang nangyari, gawin mo pa rin. Kasi wala yung posible sa Panginoon. Amen! May kasabihan tayo, pag may tiyaga, may pagpapala. Ang salita ng Diyos ay basihan ng ating pananampalataya. Sabi nga dito sa Timothy chapter 3 verse 4 to 17. Ngunit ikaw, magpakaturi ka sa mga aral na tutunan mo. Sapagkat kilala mo ang nagturo sa iyo. Mula sa pagkabata, na alam mo ang salita ng Diyos ay nagtuturo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Sabi dito, ang lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa katotohanan sa pagtama sa maling katuruan. Kaya pag alam mo yung salita ng Diyos, hindi ka maliligaw. Amen? Diba? Sabi nga nila, pagka ang pera, kasi may mga perang peke, may mga perang totoo. Paano mo malalaman na ang pera ay peke? Diba? Ibig sabihin, malalaman mo yung pera pagka peke, pagka alam mo yung original. Amen? Pagka hindi mo alam yung original, hindi mo alam kung ano yung peke. Kaya kailangan malaman mo kung ano yung totoo. Amen? Once nalaman mo yung totoo, ang totoo ang magpapalaya sa iyo. Amen? So, ang salita ng Diyos ay nagtutuwid sa likong gawain at nagsasanay sa matuwid na pamumuhay. So, ibig sabihin, kung gusto mo maging maayos, matuwid ang iyong buhay, kinakailangan mo malaman yung salita ng Diyos.
Nakita niyo si Zacchaeus, di ba? Nakwento ko lang sa inyo. Paano siya nabago? Kasi nung nakapakinig siya ng salita ng Diyos, nakita niya si Jesus Christ, nagpapagaling ng may sakit, nagpapalayas ng demonyo, gumagawa ng mabuti. Kaya siya ay naniwala sa ating Panginoon. Ang Biblia ay basihan ng ating pananampalataya. Kaya ang pananampalataya ay tumitibay, nagiging matatag kapag tayo ay nakikinig na salita ng Diyos. Sabi nga sa kasabihan, kapag basura yung pinapasok mo sa isip mo, anong lalabas dyan? Basura din. Di ba? Kung anong sinabi mo, siya nga anihin mo. Kaya nga sabi dito, si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kapag wala tayo kay Kristo. Jesus is the way. Siya ang daan, ang katotohanan at ng buhay. Ngunit sa simula pa, naroon na ang salita at kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Ibig sabihin, lahat tayo nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Di ba sabi ni Lord, magkaroon ng hayop at nagkaroon nga ng hayop. Magkaroon ng isda at nagkaroon ng isda. Magkaroon ng puno at nagkaroon ng puno. At ang sabi niya, dalangin natin ang kawangis natin. Sino yun? Sino yung kawangis ng Panginoon? Tayo. Di ba? Tayo ay kawangis ng Panginoon. Kaya makita natin dito, ang Espiritu, ang salita ng Diyos, ang susi sa ating spiritual na Panginoon. Sabi ng Biblia, gaya ng sanggol, gaya ng bata, manibig tayo sa gatas na spiritual. Ano yun? Spiritual na pagkain natin. Salita ng Diyos. Hindi na sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Hindi lang katawan mo ang pinapakain mo, pati ang iyong espiritu. Amen? Dapat balanse. Kailangan natin pakainin ng ating espiritu ng salita ng Diyos. Sabi nga sa awit 1 verse 1-3. Mapalad ang tao na tulad na lumalakad sa payo. Hindi lumalakad sa payo ng masama. Tumatalima sa daan. Hindi tumatalima sa daan ng kasalanan. No? Kundi ang kanyang kasanayan ay nasa kautusan ng Panginoon. Ito'y kanyang binabasa, pinagbubulay-bulayan, araw at gabi. At siya ay nagkatagumpay sa kanyang buhay. Alam niyo yung puno? Kapag ang puno pala, nakatanim yan sa tabi ng ilog, ano papansin niyo kapag sa tabi ng ilog yung puno? Di ba maano siya, malusog? Mataba. Magaganda yung dahon. Kasi malapit siya sa tubig. Hindi mo na kinakailangan siyang diligan. Kasi absorb siya ng tubig para siya ay mabuhay. Amen. Tayo, para maging malusog at malakas yung ating espiritu, pinakailangan natin ng salita para tayo ay magkaroon ng bunga na nagagaling sa ating Panginoon. Kilala niyo ba si Josue? Sino siya? Nung namatay si Moises, pinalitan siya ni Josue. Siyempre, maraming tao yung kanyang
pamamahalaan. Anong gagawin niya para maging matagumpay siya sa kanyang pamumuno? Sabi sa kanya ng Panginoon, basahin mo yung salita ng Diyos. Pagkalaran mo ito para maging matagumpay ka sa iyong gagawin. Ang tama, nagtagumpay kasi ni Josue. Amen, kasi sinunod niya yung salita ng Diyos na kanyang natutunan. Kaya isa yun sa mga tinuturo ko sa inyo para maging matibay at mapagpala ang ating buhay. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Hindi salita ng kapitbahay ito, di ba? Hindi salita ni Marites. Walang mangyayari sa iyo doon. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Amen? May natutunan ba tayo? Yun. Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Amen? Sige, magsitayo tayo kahit manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa salita mo na aming napag-aralan. Nalaman po namin ang kahalagahan ng salita na aming tinatawagan. Ang dalangin po ititinin mo sa aming puso at maging gabay po namin sa aming mga buhay. Pagpalain mo po ang bawat isang estudyante na nandito ngayon. Ang dalangin po maging matagumpay ang kanilang buhay sa tulong at gabay ng salita mo. Binibless mo namin ang bawat isa na narito. Ang aming pamilya ay patuloy mong gabayan at ingatan kami. Salamat sa karunungan. Salamat sa gabay na binibigay mo sa amin. Muli tinataas ka namin, niliwalhati ka po namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So maraming salamat sa inyong pakikinig.